Guni-Guni TV. Ako nga po pala si Piolo, dating nakatira sa Capiz. Ang alam nila sa Capiz ay lugar ng mga aswang. Bata pa lang ako noon, naririnig ko na sa mga kalaro ko na meron daw isang baryo ng aswang sa aming bayan. Tinanong ko si tatay, ang sagot niya, hindi raw ito totoo. Malapit na akong graduate ng high school noon nang nakakita ako ng isang babae. Naglalakad kami ng mga classmate ko nang makasalubong namin ang isang babaeng maganda. Maputi at mahaba ang buhok nito. May dala itong bayong. Mukhang galing siya sa palengke. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nagkagusto na ako sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa. Ano kayang pangalan niya? Ang sabi ko sa isa kong kasama. Saan kaya siya nakatira? Ang tanong ko ulit sa kasama ko. Simula nang nakita ko ang babae, ay hindi na siya naalis sa isip ko. Parang gustong-gusto ko siyang makita palagi. Lagi akong nakatambay sa lugar kung saan ko siya nakita. Nagbabaka sakali ako na makita ko uli siya. Kung makita ko ang babae ay lalapitan ko siya at tatanungin ko kung anong pangalan niya. Nang pauwi na ako galing sa school, nasalubong ko ang babae. Biglang tumibok ang puso ko ng malakas. Nagkatinginan uli kami at nginitian ko siya. Ngunit hindi niya ako pinansin. Dire-diretso siya sa paglakad. Ang ginawa ko, sinundan ko na lang siya para alamin kung saan siya nakatira at lihim ko siyang sinundan. Napakabilis niyang maglakad. Napakalayo naman ng bahay nito, ang sabi ko sa isip ko. Hanggang sa dumaan siya sa kakahuyan at bigla itong nawala. Di ko na siya nakita. Nagdesisyon na lang ako na umuwi na. Nang naglalakad na ako, hindi ko na nakita ang daan pauwi sa amin. Kinabahan ako, madilim na sa daan. At habang hinahanap ko ang daan pauwi sa amin, ay may nakita akong bahay, maliwanag dito. At maraming tao, para bang may handaan, at may hawak silang mga kandila. At habang nagdarasal ang mga ito, ay hindi nila ako napapansin. Busy silang lahat sa kanilang pagdarasal. Nang papalapit na ako, nakita ko na may babaeng nakahiga sa ibabaw ng mesa. Puting-puti ang damit nito. Kinabahan ako at nagtago ako sa likod ng isang puno. Kitang-kita ko na binubuhusan nila ng dugo ang babae. Tinaob nila ang babae. Gulat na gulat ako. Ang babae pala ay ang babaeng nagugustuhan ko. Nakita ko na pinainom nila ito ng dugo. Nanlaki ang mata ko at nanlamig ang katawan ko. Tatakbo na sana ako para umalis sa lugar na yon nang may nakakita sa akin. Lalapitan ako ng isang matandang lalaki. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi ko malaman kung saan ako magtatago. Nang lumingon ako sa likuran ko, nakita ko na maraming humahabol sa akin. Lalo akong natakot. Maya-maya, may biglang humila sa akin. Pinasakay agad ako sa isang motor at mabilis niya itong pinaandar. Kitang-kita ko na may humahabol pa rin palang mga aswang.
Lalong pinabilis ng lalaki ang takbo ng motor. Nawala na ang mga humahabol sa amin. Ang akala ko ay ligtas na kami, nang may sumalakay pa pala sa aming manananggal. Natumba ang sinasakyan naming motor. Di ako makatayo, kaya hindi ako makatakbo. Nang bigla akong sinakal ng aswang. Nakilala ko ang aswang, ang babae pa lang nagugustuhan ko. Napakalakas nito, halos hindi na ako makahinga. Kakagatin niya na sana ako sa leeg nang may sumaksak sa manananggal. Binitawan ako ng manananggal. Lumipad ito papalayo sa amin. Dali-dali kaming sumakay ng lalaki sa motor. Pinaandar niya ito ng mabilis. Hinatid ako ng lalaki sa bahay namin. Ang lalaki pala ay isang reporter. Pumunta siya sa lugar ng mga aswang para malaman kung ito ay totoo. Nabidyohan niya lahat ang mga nangyari. Kaya lang, nahulog ang dala niyang kamera. Hinayang na hinayang ang reporter. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog. Natakot ako sa mga nangyari. Ang babae palang nagugustuhan ko ay isang manananggal. Kwento ko lahat sa tatay ko ang lahat ng nangyari. Hindi kasi siya naniniwala sa mga aswang. Ang sabi pa nga niya noon ay kwentong kutsero lang to. Pero nung naranasan ko na totoo pala na may aswang, ay naniwala na siya. Sa ngayon po ay nakapagtapos na po ako ng aking pag-aaral at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa bayan ng Capiz. At tuwing makakakita ako ng babaeng maganda at maputi at mahaba ang buhok, ay hindi ko maiwasang hindi maalala ang babaeng manananggal. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.